And welcome po sa church. Kung kayo po ay first timer, ito po ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church, and lahat po ng mga satellite churches din natin, wini-welcome natin sa lugar na ito, maging yung mga online viewers din natin dyan sa Facebook or YouTube. Welcome po kayo sa Radiance of God's Glory. And ako nga po pala si Pastor Jace, isa po ako sa mga pastors ng church na ito. And alam niyo po, every month, meron talaga tayong series na ginagawa. Itong series na ito, meron tayong isang theme na kung saan dito nakasenter lahat ng mga topics natin for the whole month, or pwedeng 2 months yan, ganyan ano, na kung saan ma-align yung buhay natin, madadirect yung buhay natin, kung ano ba yung dapat natin gawin ngayong 2026. And alam niyo po, ito yung una nating series for this year. Ang pamagat ay Jesus said, "Follow me." Sabihin mo nga yun, Jesus said, "Follow me." Come on, for the last time, mas malakas. 1, 2, 3, go. Jesus said, "Follow me." Ewan ko po kung naranasan nyo na merong sumigaw sa inyo, tapos yung sabi nila o binanggit yung pangalan mo ng malakas na boses. Pero hindi mo nilingon dahil sa dami ng tao. Pero may time din siguro naglalakad ka dyan sa labas, tapos nabanggit yung pangalan mo. Oy, Jonas! Marian! Oy, Cams! Oy, Chelsea! Pwedeng nababanggit yung pangalan mo, tapos nilingon mo dahil pwedeng narinig mo yung boses niya na familiar sa'yo, di ba? Minsan, hindi natin pinapakinggan, inaitsapwera lang natin, yung mga tao na tumatawag sa atin, pero hindi naman familiar yung boses nila sa atin. Pero this time, ang sabi ng Bible po, "My sheep hear my voice." Ito yung sabi ni Jesus. And kung kilala natin si Jesus, papakinggan natin yung sinabi niya. And one of the words na pinaka-important in the Bible na binanggit ni Jesus, particularly sa mga disciples niya, ay "Follow me." Sabihin mo nga yun, "Follow me." Now, itong words po na ito, hindi ito simple, dahil dito po nagsimula yung ministry ni Jesus in the Bible. And meron po si Jesus na 12 disciples, pero sa book of Matthew, merong 4 na una siyang naging disciples bago mabuo yung 12 disciples. And ang text po natin, makikita natin sa Matthew chapter 4, verses 18 to 22. Ang sabi po, verse 18, kung nakikita niyo po, maaari niyo ba kung sabayan sa pagbasa? 1, 2, 3, go. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangingisda na sina Simon, na tinawag ding Peter, at Andrew. Nangingisda sila sa lake gamit ang lambat. Verse 19, sabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at tuturuan ko kayong mangisda." Pero imbis na isda, tao ang huhulihin nyo. Iniwan nila agad ang mga lambat nila at sumunod sila kay Jesus. Sa paglalakad niya, verse 21, 1, 2, 3, go. Sa paglalakad niya, nakita ni Jesus ang magkapatid na sina James at John na mga anak ni Zebedee. Nasa bangka sila kasama ang tatay nila at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din ni Jesus sina James at John. Iniwan nila agad ang bangka, pati ang tatay nila, at sumunod kay Jesus. Our topic po for today is all about the call. Sabihin nyo nga yun, the call. Or ang pagkatawag ng ating Panginoong Jesus. So, ang sabi niya, "Follow me," sumunod kayo sa akin. Pero, ano po ba talaga ibig sabihin ng tawag ni Jesus na ito? Dahil tandaan niyo po, maraming sumusunod kay Jesus nung unang panahon. Ang ganda kasi ng ginagawa ni Jesus. Nagpapagaling ng may sakit,
nagpo-provide ng kailangan ng mga tao, at kung ano-anong magagandang mga pananalita yung naririnig nila na nakakatulong sa kanilang buhay. Pero sa totoo lang po, kahit sa dinami-dami ng tao na gustong sumunod kay Jesus, may kaibahan sa mga taong tagatingin lang at sa tao talagang mga malalapit sa Kanya. May kaibahan po yung parte ka ng crowd na tinatawag at yung isa kang disciple talaga ng Panginoong Jesus. By the way, sa end po ng Book of Matthew, makikita natin, next slide, na kung saan ang sabi na ni Jesus sa mga disciples niya, tignan niyo po, verse 19, sabi, kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao. Say it with me one more time. Gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan niyo po ang mga disciples ni Jesus ngayon, tinatawag niya na mag-disciple din ng iba. Ibig sabihin, yung naging purpose ni Jesus dito sa lupa, nagsimula siya mag-disciple, nagtapos siya sa ministry niya, ang sabi niya sa mga alagad, gawin niyo ring disciples ko ang mga tao. From beginning to end ng kanyang ministry, discipleship talaga yung gusto niyang mangyari sa lahat ng mga taong susunod sa Kanya. Kailangan pala, ang bawat isa sa atin lahat maging disciple ng ating Panginoong Jesus. Sabihin mo nga yun, disciple. Now, pwede po na dumadalo tayo sa church, nakikinig tayo ng Word of God, nagbabasa tayo ng Bible, or we are praying, pero hindi naman pala tayo talaga disciple. Why? Paano po ba maging disciple? Kailangan part ka or merong nangyayari sa buhay mo na discipleship. Sabihin mo nga, discipleship. So ang discipleship po, ang very definition lang nito, simple definition is this. It is a lifelong journey. Ulitin ko, it is a lifelong journey. Hindi po ito yung isang taon lang, 2 taon, kundi it's a lifelong journey. Buong buhay mo, isa kang disciple ng Panginoon. Anong ginagawa? A lifelong journey daw of becoming more like Jesus. Na sa araw-araw mong buhay, mas nagiging katulad ka ni Jesus. Hindi po yung tinutukoy dito, ikaw din ipapako ka rin sa krus. Hindi po yon, no? Pag sinabing becoming more like Jesus in character, si Jesus ba ay mapagmahal sa kapwa? Amen? So si Jesus ba nagte-take care ba siya sa mga tao, sa mga kinasasakupan niya? Si Jesus ba, siya ba yung kapag ginawa ng masama, gaganti ba siya sa masama? Si Jesus ba, siya ba yung kapayapaan, nagbibigay ng kapayapaan sa mga tao o nagbibigay lalo siya ng kaguluhan? Si Jesus ba, ang gusto niya ba kasinungalingan at hindi katotohanan? Anong gusto ni Jesus? Katotohanan. Amen? So, kung makikita natin, bakit nga ba tayo tinawag na Christian? Kasi we bear that name of Christ. Sabihin mo nga, Christ. So, ano ibig sabihin nun? If we bear that name of Christ, kailangan nakikita si Jesus sa buhay natin. And I don't know about you kung ito yung first time mo na umattend sa church, pero recently, nakita ko yung podcast. Kung nakita niyo po yun, podcast ni kay Andrea Brillantes. Napanood niyo ba yun? Sino nakapanood nun? Nagulat yung mga nasa comment section. Kasi yung interviewer, tinanong siya, may nakakita sa iyo dumadalo ka daw ng church. Tapos sabi ni Andrea Brillantes, oo, maraming mga tao, ginajudge ka kagad. Pag nag-church ka, nag-church ka pa naman, ang sama ng ugali mo. Di ba? O kaya,
nag-church ka pa, pero ang pangit naman ng ng itong part ng buhay mo. Ano pong sabi ni Andre Brillantes dun sa podcast, sa interview? Ang sabi niya po, hindi kasi nare-realize ng maraming mga tao, kaya nasa church tayo, hindi dahil sa okay ka, perfect ka. Nasa church tayo dahil mga broken people tayo dito, mga tao na kailangang baguhin ng Diyos ang buhay nila. And we all need God. Amen ba yun? So, ang church, hindi ito yung lugar na kung saan kailangan perpekto ka bago ka pumasok. O kaya masusunog ka kapag marami kang kasalanan. Hindi. It's an open arms na kung saan welcome lahat ng tao. What? Anong mangyayari? Na mabago ang kanilang buhay. Be transformed. Be more like Jesus. And hindi nagtatapos doon. Hindi basta binago ka ni Jesus, kundi ikaw rin naman, tumulong na yung ibang tao makilala rin si Jesus sa kanilang buhay, na nagbabago ng kanilang buhay, nagmamahal sa kanila, nag-aayos ng kanilang ugali, nag-aayos ng kanilang character, nag-aayos ng kanilang attitude, so that magkakaroon talaga ng kapayapaan sa mundo po natin. Alam niyo po, ang crowd, iba sa disciple. Ang believer, iba sa disciple. Ang crowd, una sa lahat, next slide, may 4 na bagay na kung saan ginagawa ng crowd na mababasa natin sa Bible. They just watch Jesus. Nanonood sila. Nakikita nila, ganun si Jesus. Nagtuturo pa siya ng mga magagandang mga katuruan sa mga tao. Approve ako dyan. Okay sa akin yan. Nagsasabi siya ng katotohanan, okay yan. And actually, yung crowd din nag-e-enjoy sa benefits ni Jesus. Bakit? Biruin nyo, si Jesus nagpakain sa estimated daw 15,000 na tao. Sino sa inyo dito, kapag yayayain sa church, ang hirap i-invite, di ba? Mas madali yung, tara, kain tayo. Tama ba? O kaya, tara punta tayo doon. Anong gagawin natin doon? Dito na lang ako. Hindi, kain tayo. Sige, punta ako dyan. Di ba? So just imagine yung crowd, parang, may libre pagkain doon. Sama sila. Kasi nagpakain si Jesus, then may 12 pa na full of na baskets ng pagkain na natira. Nag-miracle talaga si Jesus. And nakikita ng crowd, wow, si Jesus nagpapagaling. Gumaling yung kakilala ko. Yan, gusto ko yan. Pero yung crowd, mga kapatid, they keep their distance. Kilala nila si Jesus, pero hindi sila kilala ni Jesus. Kilala lang nila si Jesus sa pangalan, nakikita nila si Jesus, pero wala silang close relationship. And ang believer din naman ay ganito naman. Pwede po na naniniwala sila, next slide, na si Jesus talaga ay Lord ng kanilang mga buhay. Sino dito naniniwala na ganyan? Si Jesus yung Lord ng buhay mo. Taas nga kamay. Iwagay-iway. Amen? And naniniwala tayo sa truth, sa katotohanan na pinapangaral ni Jesus sa Bible. Pero, ang believer, mostly, ganito nangyayari. Yung paniniwala niya, pang sarili niya lang. Hindi niya nasi-share sa ibang mga tao. But Jesus did not say sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20 na, go and let everyone believe. Anong sabi? Go and make disciples. Bakit? Ano po ba ang disciples? A disciple is more than a believer. Bakit? Next slide. Kasi ang disciples nag-iiwan ng nets ng kanilang buhay. Later on, we will discuss ano ibig sabihin ng nets na ito. Pero nag-iiwan sila ng something important sa kanilang buhay.
At agad-agad silang sumusunod kay Jesus. Inaayos nila ang kanilang buhay, yung principles nila nakabase sa anong katuruan ni Jesus sa Bible. Yung pamumuhay nila nakabase sa kung anong gusto ni Jesus mangyari. Hindi nakabase sa kung anong trending sa TikTok, hindi nakabase sa kung anong uso sa panahon ngayon, hindi nakabase sa kung ano yung trend, kung hindi nakabase sa truth ng Word of God. Now, ito po yung pagiging disciple. Ang pagiging disciple ay pagsunod kay Jesus kahit na opposing sa view mo yung view niya o yung kanyang loss. Kahit na nakikita mo na parang hindi ako agree dito. Dahil sinabi ni Jesus ito, dahil sinabi ni Lord ito sa Bible, iyong susundin. Alam niyo po, una sa lahat, ang tawag ni Jesus o ang call ni Jesus sa mga disciples ay ganito. Matthew chapter 4 verse 19. Anong sabi niya? Sumunod kayo sa akin. It talks about relationship, mga kapatid. Hindi po ito yung pagsunod na isang superior. When you look at that word na sumunod kayo, hindi ito yung parang authoritarian type na kaya ka lang sumusunod dahil kailangan. Itong pagsunod na ito, it is a free na pagsunod dahil gusto mo talagang sundin siya. Nakukuha po natin. Kasi marami sa atin, babangon ng umaga, kahit inaantok pa, nag-alarm, talagang kahit nakailang beses ka mag-alarm, every 5 minutes, every 2 minutes, ganyan. Di ba? Kahit pinapatay mong ganun, papasok ka pa rin kahit late. Tama ba yon? Dahil kailangan, napilitan ka. Tama? Tama ba? Pero ito, yung pagsunod kay Jesus na tinutukoy dito, it's dahil gusto mo siyang sundin, dahil you have a certain relationship sa Kanya. Ito po katulad ng parents natin or someone na close sa atin, pag sinabi pong relationship, huwag niyo isipin na boyfriend si Jesus or si Lord. Hindi po yun. Hindi yun yung relationship na tinutukoy dito. When you have a relationship, close relationship with someone, parang friend, parang family. Okay? Na kung saan tumutulong yon sa buhay mo. Nagga-guide sa'yo. Pag may sinabi sila, hindi yun dahil sa gusto kanilang i-boss around. Hindi yun. Pag nag-utos sila, dahil mahal ka nila, ayaw nilang mapahamak ka. Nagigets po natin. Nagigets natin. Ang sabi ni Jesus, tingnan nyo, sumunod kayo sa akin. The mere fact na sinabi niya yon, next slide, He wants to have a relationship with you. Ang pagiging disciple, hindi yung kilala mo lang si Jesus sa pangalan, hindi yung nakikita mo yung miracles niya. Ang pagiging disciple is this. Meron kang personal relationship with Jesus. Pinapakinggan mo siya hindi dahil siya yung boss, hindi dahil siya yung Lord, kundi dahil alam mo, mahal ka niya, kaya siya nag-uutos nun para hindi mangyari sa iyo yung di magagandang mga bagay. Nagigets po natin? Nagigets po natin? Pwede bang isang amen naman dyan? Amen. Now, sometimes sa buhay natin, iniisip natin, si Jesus gustong magkaroon ng relationship sa akin? Ano namang meron sa Diyos na may-ari ng buong mundo, makikialam sa buhay ko? Minsan iniisip natin, hindi tayo worthy sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Remember, John 3:16, familiar tayo lahat. Di ba anong sabi? For God so loved, the world. Anong ginawa niya? He gave His one and only Son. So, tingnan nyo, deserving ba tayo ng love na ganon? Sometimes actually, niisip ko kahit sa parents ko, sa wife ko, iniisip ko, sabi ko, deserving ba ako ng love nila? Kahit ng friends. Deserving, sometimes hindi ako nagiging mabuting anak. Amen?
Sometimes di rin ako nagiging mabuting asawa kasi hindi ako sumusunod. Sometimes di rin ako nagiging mabuting anak. But, minamahal din nila ako. And sometimes ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Akala natin, hindi tayo worthy ng love ni Lord. Pero kahit na ganun yung nafe-feel natin, minahal ka pa rin ni Jesus. Alam niyo po, si Jesus, kung titignan nyo, hindi po siya nag-recruit, hindi siya kumuha ng mga disciples na scholars, mga matatalino talaga na tao. Hindi siya kumuha ng mga priests noong unang panahon, or matatawag natin rabbis. Hindi rin siya kumuha ng mga teachers of the law. Pero ano kinuha niya? Fishermen. Sino sa inyo dito, favorite nyo na amoy, mga amoy ng isda? Meron ba? Amoy na malansa, come on. Sige, meron ba? Ayaw nyo ba? Ayaw nyo? Parehas tayo. Pero yun yung pinili ni Jesus na maging tagasunod niya. Yun yung lugar na kung saan pinili ni Jesus yung unang mga disciples niya. Have you ever wondered, mga kapatid, di ba itong mga fishermen na to, naghihintay sila, sikat ng araw, tapos inoorasan nila yan, pupunta sila sa lugar, di nila alam kung saan sila manguhuli. Kung makahuli, sometimes sabi nila swerte, sometimes hindi. Ganun yung buhay nila eh. Wala naman noon ng mga radars pa na nalalaman kung saan pwede mangisda. But let me tell you this, naisip kaya nila, na-imagine kaya nila na one day, kaya silang gamitin ni Lord, na si Jesus mismo, si Lord mismo, magkakaroon ng pakialam sa buhay nila. Mga ordinaryo lang naman silang mga tao nung unang panahon. Pero, God turned their life around. Bakit? Alam niyo po, next slide, dito ko nakita na hindi po pala tumatawag si Lord ng mga tao, hindi siya nagmamahal sa mga tao na nakabase siya sa past nila. Hindi siya pumipili ng mga tao, hindi siya tumatawag dahil sa ang ganda-ganda ng resume nila. Pero tumatawag siya base saan? Sa kanilang availability. Base sa pagsunod ng mga tao sa Kanya. Alam niyo po, hindi sila nagfa-fasting, hindi sila nagpe-pray nung tinawag sila ni Jesus. Hindi rin po nagvo-volunteer itong mga fishermen na to. Ako, Jesus, ako yung magiging unang disciple mo. Anong ginagawa nga nila nung time na yon? Sila po ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila. Sabi kayo na sa binasa natin, di ba? Nag-aayos sila ng nets nila. Inatak nila yung bangka sa pangpang. They were working. Busy sila. Pero nung tinawag sila ni Jesus, ito yung kaibahan, tignan nyo, ready sila na sumunod sa Kanya. At big difference sa isang tao na merong relationship kay Jesus. Susunod ka sa Kanya. Regardless kung ano yung ginagawa mo. Sino sa inyo dito yung ganon, yung guilty sa sobrang busy mo sa work, pero kapag yung nanay mo, yung member ng family mo, tumawag sa'yo, sinasagot mo talaga sila, di ba? Dahil iniisip mo, baka emergency to, baka something important. Or dahil important sila sa'yo sa buhay mo, sa ranking ng priority mo, yung pamilya mo yung una bago yung trabaho. Tama ba yun? Di ba? Ganon si Jesus sa buhay nila. Hindi, kaya ko tong iwan para sa iyo, Jesus. And you know, mga kapatid, ang goal natin ngayong taon na ito, ang bawat isa sa atin sa church, mapalapit lalo kay Jesus. Amen? Si Jesus yung maging all in all natin. Na kung dati, nawala yung fire, yung love mo kay Jesus, kay Lord, this time, ma-recover ulit yun.
talagang kauhawan mo si Jesus sa buhay mo. And let me remind you, kapatid, wag mong isipin na kailangan, Pastor, ayusin ko muna yung sarili ko. Mukhang kailangan, marami pa akong malaman tungkol sa Bible eh. Tsaka baka hindi pa ako ready, Pastor. Pero hindi sinabi ni Jesus na, okay, get ready and then follow me. Anong sabi niya? Follow me. Habang busy sila, habang hindi sila ready, sabi ni Jesus, inuulit ko, follow me. That is the call of Jesus. Hindi siya naghihintay na kailangan ready ka muna, kailangan bago ka muna, kailangan ayos yung puso mo. Tinawag ka niya dahil gusto kanyang baguhin. Tinawag ka niya dahil gusto kanyang gamitin. Hindi dahil sa worthy ka, kundi dahil siya yung may pagmamahal sa iyong buhay. Because, number 2, ito po mga kapatid, pakita natin, Jesus wants to transform your life. Gustong baguhin ni Jesus ang buhay mo. Pwede bang ituro mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Jesus wants to transform you. Come on, sa kabila rin sabihan mo, Jesus wants to transform you. Anong transformation to, Pastor? Hindi po ito yung pagbabago ng itsura. Kung hindi pagbabago ito ng priority mo sa iyong buhay. Pagbabago ito ng character mo. Pagbabago ito ng mga principles mo sa iyong buhay. Alam niyo po, ang kaibahan sa crowd, ito pakita natin, ang kaibahan sa crowd, gusto nila si Jesus. They admire Jesus. Pero ayaw nila na si Jesus ayusin yung buhay nila. Ayaw nila na si Jesus makialam sa relationship nila. Ayaw nila si Jesus makialam sa finances nila. Ayaw nila si Jesus makialam sa oras ng buhay nila, sa mga schedules nila. Ayaw nilang lagyan o bigyan ng priority si Jesus sa kanilang buhay. Pero mga kapatid, ito yung gusto ni Jesus talaga mangyari sa atin. Transformation. Sabihin mo nga yun, transformation. Ang call ni Jesus, hindi basta gusto niya magkaroon kayo ng relationship, kundi gusto niya rin mabago ang ating buhay. If God loves us, mga kapatid, sino nag-a-agree doon? Mahal ka ng Diyos? Kung mahal ka ng Diyos, alam mo na yung gusto niyang gawin sa iyo para sa ikabubuti mo. Amen? Hindi yan sa ikasasama mo. If God wants to transform your life, ibig sabihin nun, meron siyang bagong bagay na gustong mabago sa iyo. Pwedeng hindi mo pa to na-imagine, hindi mo pa to alam, unknown territory, pero gustong baguhin ni Lord yung life mo in a better sense. Kasi pwedeng may mindset ka na, pero ibang mindset kasi mag-isip si God. Tignan niyo po ito, Sa verse na binasa natin kanina, tignan niyo po, anong sabi nung una? Sumunod kayo sa akin. Yung pangalawa, sabi niya, at tuturuan ko kayong, mangisda. Teka. Ang trabaho ni Jesus, bago siya sa ministry niya, ay katulad din po ng kanyang tatay. Ano yun? Carpenter. Etong mga mangingisda na to, marunong na sila mangisda. Tapos tuturuan sila ng carpenter. Tingnan nyo maigi Bakit sinabi ni Jesus na tuturuan silang mangisda? Kasi yung pagtuturo ni Jesus na ito kung paano mangisda, hindi ito yung pangingisda na familiar sila. Nagigets po ba natin? Kailangan magkaroon ng transformation sa ating pag-iisip. Kung iniisip natin, ang buhay ay physical lang, there's more to life than just the physical. Kailangan tignan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita. What is it? The spiritual things. Bigyan natin ng pananaw, bigyan natin ng pagtingin,
Bigyan natin ng pansin yung mga bagay na hindi naman natin nakikita. Kasi ang mas nakakatakot, alam nyo kung ano? Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Pero alam nating nandyan. Amen? And God wants to transform our perspective. Gustong baguhin ni Jesus ang iyong pag-iisip. Kaya wag mong sasabihin na, hindi pa ako ready. Kasi hindi mo alam kung kailan ka ba talaga ready. Amen? Baka hindi pa ako ready po ma-disciple, Pastor. Sino bang ready? The disciples weren't even ready. Kung ready sila, naka-impake na sila. Pero anong ginagawa nila nung time na yon? They were working. Nagtatrabaho sila. Until such time, tinawag sila ni Jesus, follow me. Amen? Alam niyo po, isang bagay lang, next slide. God does not wait for you to change before He calls you. Naulit ko po, hindi ka hintayin ni Lord na magbago bago ka niya tawagin. Tinatawag ka niya dahil gusto ka niyang baguhin. Amen. Ang buhay ng bawat isa sa atin, simula sa araw na to, tandaan niyo po na gusto ni Lord, hindi pwedeng parehas ng buhay mo ng 2026 yung buhay mo ng 2025. Amen? Because God wants to transform our lives unti-unti for God's greater glory. Alam niyo po, ang discipleship, hindi lang po ito yung basta may nalaman kang bagong information. O kaya, ganun pala yun. Ganun pala si Jesus sa buhay ko. Grabe yung pagbabago na sa ugali ko, pananalita ko. Pwedeng dati meron kang laging ginagawa kapag may kaaway ka, post mo lagi sa social media, no? Parang pala post ka, pala story ka kapag halimbawa meron kang katampuhan o kaya may di nagbayad ng utang. Init na init yung ulo mo. Tanungin mo nga katabi mo, ikaw ba yon? O kaya, natural na lang sa iyo magsinungaling. Pero nung na-disciple ka, na bago ang iyong buhay, nag-shift ang lahat ng yon. Mga kapatid, next slide. Discipleship kasi is not just learning information. It is what? Life transformation. Sabihin mo nga, life transformation. Kasi bakit? Hindi mo susundan si Jesus para maging kung ano ka dati. Na maging walang pagbabago. You don't follow Jesus to stay the same. Susundan mo si Jesus kasi bakit? Magbabago ang takbo ng buhay mo. Naulit ko, magbabago ang takbo ng buhay mo pag talagang sinunod mo si Jesus. Alam niyo po, hindi tayo nag-i-invite sa church para lang umaten yung mga tao sa church. Pero, kaya tayo nag-i-invite sa church and kaya yung goal natin sa church for this quarter of the year ay talaga pong lahat ng members sa church meron dapat sinasamahan na connect group. Lahat kabilang sa isang disciple group. Bakit? Kasi kailangan lahat tayo binabago ng Diyos araw-araw, linggo-linggo, amen? Buwan-buwan. Hindi ka pwedeng hindi konektado sa utos ni Jesus na go and make disciples. Hindi ka pwede makapag-make ng disciple kung hindi ka rin disciple. You cannot produce what you do not have. Amen? And alam naman natin, hindi ka talaga magiging perfect. Hindi mo talaga mamamaster yon. But ang point is, ang discipleship hindi yung mismong pagkatao mo. Ang discipleship is how you follow Jesus.
na gusto mo rin yung yung mga ibang tao nasa paligid mo, talagang madala mo sila kay Jesus. Katulad ng pagkakaroon mo ng relationship sa Kanya, kung dumadaan ka rin sa problema, napapagtagumpayan mo, may kapayapaan ka kahit may mga nangyayaring di magaganda sa buhay mo, meron kang peace kay Lord. Yun din yung gusto mong ma-feel ng mga tao sa paligid mo. Alam niyo po kanina yung kanta natin, in the good times and bad. Di ba ano sabi? You are on your throne. You are God alone. Bakit? Kasi in our life, mga kapatid, pwedeng may mga dumadaan sa atin sa iba't ibang pagsubok ng buhay at the start of this year. Actually nga, sa amin, sa family namin, kung lingid po sa inyo kalaman at naka-follow po kayo sa akin, nung December 31, namatay po yung auntie ko sa mother side. Siya po ay nasa Italy. I believe siya po ay 70 plus years old na, Pero, nagulat kami lahat talaga. Sabi rin ng mga auntie ko, uncle ko, sabi nila, nakakagulat kasi kamakailan lang, kausap namin through video call, then napaka-ikli pala talaga ng buhay. And sometimes, hindi natin ma-process yung yung emotion natin. Ako nga, nung napanood ko kung paano dinala yung casket ng auntie ko, di ko napigilan umiyak. Then sabi nga nung wife ko, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Kasi, alam niyo yun, parang sa ating buhay, although meron tayong relationship kay Lord, alam natin, dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng trials din. Amen? And sometimes yung trials, parang tatanungin mo, Lord, nasan ka? Sa panahon ng pagsubok ko na ito. And it is really better na may kasama tayo sa lahat ng pagsubok ng ating buhay. Alam niyo po ba yon? Na kung ikaw pala ay umaate ng church, meron kang 70% chance na kahit merong anxiety or depression na dumating sa buhay mo, mabubuhay ka pa rin. Yan po ay statistic sa Amerika. Kung ikaw ay umaattend sa church regularly. Dahil bakit? Marami ngayon po talaga nagpapakamatay dahil sa mga na-experience na sa kanilang buhay. Pero God loves you so much na mafe-feel mo yung presence niya kahit na nakakaranas ka ng iba't ibang pagsubok sa iyong buhay. Sometimes di natin maintindihan plano ni Lord, pero isa yung assurance niya. Ano yon? I am on the throne. Pag nasa trono siya, ibig sabihin, ako yung may control ng lahat. Ako yung makapangyarihan sa lahat ng sitwasyon mo. And we need that. We need to learn kung paano ba natin mamamanage din yung emotions natin, yung pinagdadaanan natin. Discipleship is simple. It is relationship. Not only with Jesus, pero kasama rin ng mga kapatiran natin sa church. Without relationship, you cannot survive. Paano you cannot survive, Pastor? Because no man is an island. Simple lang utos ni Jesus. Sinum up niya yung law sa Bible na 613 sa dalawa lang na law. Love the Lord and love people. Hindi pwedeng mahal mo si Lord tapos hindi mo mahal yung kapwa mo. Paano mo mamamahal yung kapwa mo? You need to share Jesus. Maging disciple din sila. Dahil ito yung pangatlo. Pakita natin, Jesus wants to change the world through you. Sabi mo sa katabi mo, gustong baguhin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan mo. Come on, sabihin mo sa Kanya, gusto ng Diyos mabago ang mundo. Gagamitin ka niya. Tingnan nyo pwedeng sabi mo, imposible. Parang katulad ng mga alagad. Di ba? Sino makakapag-imagine? Sila fisherman lang, hindi sila nakagraduate. Pero si Peter, nakapagsulat ng Greek. Kaya may 1 Peter and 2 Peter. Yan.
Pati yung mga disciples, nakapagsulat sila. Samantalang nung time na yon, ang alam lang nila na language ay yung kung ano yung nasa language nila. May accent pa ng taga-Capernaum, si Peter. Pero tignan nyo, God can change them in a way na hindi nila kayang ma-imagine. Huwag niyo pong isipin that the world can change kung ayos yung namumuno sa atin. Naranasan na natin, kahit sa Pilipinas iba't ibang klaseng presidente, may nagbago ba? Lahat naman ng klase ng presidente, ano pang kulay niyan? Pula, dilaw, green, bughaw, ano pa ba? Lahat. May nabago ba? Or parehas pa rin? Because ang change, hindi mangyayari yan kung leader okay, pero kung lahat naman tayo sa baba, ganun pa rin, walang pagbabago. Kailangan lahat mabago. Para kung sino man yung maging leader in the future, talagang maging maayos. Mula sa baba hanggang pataas. Amen ba yan? Amen ba? Ay yung tinatangkilik mong leader ngayon, mayor or president, pwedeng, buhay yan, after niya, paano na? We need to change the world. Amen? Kaya tignan nyo na lang yung benefits ng Christianity sa kapanahunan natin. Noong una pong panahon, walang children's rights, walang women's rights. Sino nung primarily nagsulong nun? Christians. Walang hospitals na libre. Sino nagsulong? Christians. Walang medicine na available. Sino nagsulong nun? Christians. Tignan nyo, history. Even science. The first scientists, marami sa kanila ay Christians. Tignan nyo. Sino James Isaac Newton at iba pa. Lahat sila Christians. Because the world has transformed so much, ang daming benefits ng Christianity sa kapanahunan natin. I believe mas gugustuhin nyo pang mabuhay dito sa Pilipinas kaysa sa lugar na hindi nila God si Jesus. It is because merong free will sa ating bansa at kahit na mag-post ka pa sa social media ng kung ano-ano, wala, hindi papansinin. Gawin mo yan sa China, hindi ka na makikita bukas. Gusto niyo malaman? Try nyo. Pero, alam niyo po, yun yung reality ng life natin. And God wants to transform the world gamit ikaw. Gamit ka. Tignan niyo yung sabi niya. Next slide, sa verse 19. Sumunod kayo sa akin. At ano daw? Tuturuan ko kayong mangisda. Pero imbis na isda, ano daw yung sabi niya? Tao ang huhulihin nyo. Ito yung mission ngayon na binibigay ni Lord sa bawat isa sa atin. Kaya sinabi niya, di ba, Matthew chapter 28, go and make disciples of all nations. Amen? Ito yung mission natin. Ang mga ibang tao, pwedeng kilala lang nila si Jesus. Crowd lang sila. Pero wala silang personal relationship. Pwedeng ayaw nila i-transform ni Jesus yung buhay nila. But that is God's call sa mga tao. If you are a disciple, meron kang relationship kay Jesus. Ano yung pangalawa? Tinatransform niya ang iyong buhay. Pangatlo, kailangan ginagamit ka rin ni Lord sa iba. Amen? Pero bago ito mangyari, next slide, may kailangan kang i-give up na 3 bagay. Naulit ko, bago mo sundan talaga si Jesus sa iyong buhay,
may kailangan kang 3 bagay na i-give up. And hindi lahat ng tinatawag ni Lord sumusunod. Dahil nga sabi niya, my sheep hear my voice. Yung mga taong susunod lang, sila yung nakaka-recognize ng tawag ni Jesus sa buhay nila. Kaya it's okay kung attend ka ng church, ay hindi ako susunod dyan. Okay na lang ako dito. Bahala na sila. Basta ako, a-attend lang ako, yun lang ang buhay ko. But true disciples, ito yun gi-give up sila ng 3 bagay sa kanilang buhay. Basahin ulit natin, next slide. Anong sinasabi sa verse 20 tsaka 22? Ano pong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Iniwan nila agad ang mga lambat nila at sumunod sila kay Jesus. Verse 22, iniwan nila agad ang bangka, pati ang tatay nila, at sumunod kay Jesus. 3 bagay. Ano yun? Lambat, bangka, at tatay. Sa English, net, boat, and father. 3 bagay na pwedeng relevant sa kapanahunan natin. Ang net, hindi yan literal na sa ating panahon na to. Kasi ang net, next slide, sumisimbolo po yan sa security nila. Kung halimbawa, ang bumbero, paano natin ma-identify ang isang bumbero? Sa hose na dala-dala niya, tama? Ang karpintero, ma-identify natin siyang carpenter, saan? Sa martilyong hawak niya. Ang doktor, saan? Sa injection, di ba? Ang isang fisherman, ma-identify natin siyang fisherman kung meron siyang fish net. Okay? So, etong bagay na ito ay security nila. Security na makakakuha sila ng kakainin nila. Security na mabubuhay sila at meron silang maipantutustos sa kanilang family. Ito yung identity nila sa kanilang buhay. Noong unang panahon, walang pulis. Walang mga pangalan yung net na ganyan. Tingnan nyo, iniwan nila yung net nila. Kaya nilang i-give up yung security nila. Paano i-give up? Hindi yung hindi ka na magtatrabaho, magre-resign ka na. Hindi po yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito na i-give up is what? Pagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Kung nakikita mong hindi align yung trabaho mo sa sinasabi ng Bible, mas nagkakasala ka pa sa work mo. Kahit malaki yung kinikita mo, hindi ka nakakasunod kay Lord dahil sa work mo. May mga trabahong marangal, yun yung mas gawin mo. Pero kung nakikita mo na, secured ka, pero hindi naman nakakatulong sa iyong buhay, bakit hindi mo itigil yung bagay na yun? At kung meron kang trabaho na okay naman, marangal naman, kaya mo bang ipagkatiwala yung trabaho mo sa Panginoon? Alam niyo po, one time sa insurance, may mga natatanong kami, sabi nila, bakit kailangan ko pa ng insurance? Nung time po na nagwo-work ako noon, tinanong po namin sila, ang tanong namin, na-assure niyo po ba that 5 to 10 years from now, parehas pa rin po kayo ng posisyon nyo ngayon sa kumpanya? Hindi siya sumagot. Kumuha na lang siya ng insurance. Bakit? Kasi hindi talaga natin sure ang ating buhay. Katulad ng auntie ko, recently lang, nagulat na lang sila. Wala na. Gulat kami lahat. Kaya pwedeng may good na nangyayari sa buhay natin, pero sometimes, mas maraming bad Pero makikita natin, yung security natin, hindi nasa sarili natin, hindi nasa mga bagay na meron tayo, but our security is, kanino? Kay Jesus. Dati ang security nila, kung ano yung nahawakan nila.
Pero ngayon, ang security na nila, sino? Si Jesus. Kaya tignan nyo, all throughout the Bible, laging nasusolusyonan ni Jesus yung pangailangan ng mga disciples. Not even once mababasa nyo na, Jesus, nagugutom kami. Naging disciple mo ba kami para lang gutumin? Wala kayong mababasang ganun. Bakit? Si Jesus kasi nag-provide sa mga disciples niya, hindi sila pinagkulang. At kung paano nag-provide si Jesus sa mga disciples niya, hindi ka rin pagkukulangin ni Lord. Amen? At sagana pa. Ano pa yung pangalawa na yan? Both. It signifies what? Comfort. Komportable. Doon ka sanay eh. Yun na yung buhay mo eh. Parang, kung oras lang sa bahay, tsaka sa trabaho, parang mas marami ka pang oras dun eh. Sa labas, kesa sa loob. Doon ka komportable. Sometimes yung comfort natin, pag tinawag ka ni Jesus na maging disciple, kahit ang hirap gumising sa umaga, Sunday pa naman, yung iba na tulog pa, tanghaling tapat, o kaya hapon nasa mall. Ikaw, naglalaan na ng oras kanino? Kay Lord sa church. Bakit? Hindi na comfort yung nasa isip mo. Amen? Amen? Ang nasa isip mo na, Lord, yung comfort ko, hindi ito, ikaw na yung comfort ko sa buhay ko. Amen? At pangatlo, Father. Ano ito, Pastor? But Father, iniwan nila, wala ba silang puso sa magulang nila? Hindi po yun yung tinutukoy dyan. Na iwanan yung magulang, itakwil yung magulang. Hindi po yun. Kundi familiarity. Kung ano yung nakasanayan mo. Sanay ka ng malapit eh sa mga tao na typical mong nilalapitan. This time, pag naging disciple ka ni Jesus, may mga tao talagang pwedeng hindi mo na lagi makakasama. May mga time na kung saan, dati, malapit kayo, close kayo, pero hindi na yon yung buhay mo. Dadaling ka ni Lord sa ibang lugar. Sa isang lugar na kung saan, pwedeng hindi ka familiar, unsure ka sa mga bagay-bagay, pero ito yung sure, ano yon? Sasamahan ka naman ni Lord. Amen? Now, kung mapapansin nyo, dito sa verses na binasa natin, yung mga disciples, hindi sila nakipag-negotiate kay Jesus. Hindi nila sinabi, Lord, pag-iisipan ko muna. Anong come follow me? Sige, sa makalwa. Sasabihin ko sa iyo yung decision ko. O kaya, teka lang Lord may ginagawa pa kasi kami dito eh. Pagkatapos na lang. Di nila sinabing ganon. Anong sabi? Next slide. Sa binasa natin kanina. Tignan niya. Basahin niyo maigi. Next slide please. Verse 20. Sabay-sabay natin. Basahin. 1, 2, 3, go. Iniwan nila, ano daw? Agad. Hindi, iniwan nila maya-maya. Hindi nakalagay ganon. Ano sabi? Iniwan daw nila agad. Again, yung pangalawa, iniwan nila agad. Bakit? Yung priority na ngayon, hierarchy sa buhay nila, hindi yung trabaho nila, hindi yung pangailangan nila, kundi si Jesus na yung number one. Lord, kung ano yung gusto mong masunod, ito yung masunod sa buhay ko. Kung hindi mo kalooban yung trabaho ko, Lord, may iba kang kalooban sa buhay ko, sige, Lord. Kung di ka natutuwa sa inaasal ko sa mga friends ko na nakahalubilo ko, dahil nagagaya ko na kung ano yung ginagawa nila, hindi ka na natutuwa doon, sige Lord, iibahin ko na yung circle ng friends ko. Pwede meron tayong ganun. Yung friends mo, dati akala mo okay yung influence sa'yo, di ba? Pero ngayon, pwedeng natuto ka na rin sa kanila magsugal, magbisyo, kaya tuloy nahihirapan ka mag-ipon.
lagi kang kulang. Pero this time, pwedeng may utos si God na kailangan wag yan yung samahan mo. Hindi mo naman lalayuan, pero yung dapat mong samahan, pwedeng dapat hindi na sila. Amen ba? Amen ba? Alam niyo po, sa hapong ito, gusto ko kayo tanungin, ano ba yung net ng ating buhay? Ano yung mga security natin? Hindi nire-release natin itong mga bagay na ito dahil makasalanan. Pero pwedeng may mga security tayo sa buhay na ayaw natin i-let go dahil iniisip natin, hindi kailangan Pag sinunod ko si Jesus, mawawalan ako dito. Nawawalan tayo ng trust kay Lord. Ang trust na natin pwedeng napupunta sa mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng security. Ang utos ni Jesus to trust Him in all that we do. Ano yung comfort natin sa kapanahunan na to? Ano yung time na kung saan sanay na tayo? Bakit hindi natin ibigay kay Jesus itong mga bagay na to? Mga kapatid, there is more to life than just the physical. Ang sabi nga, what does a man gain if he gains the whole world but loses his soul? Ang ating buhay, ba't hindi simula sa araw na ito, i-recommit natin kay Jesus. Hindi natin sinasabi na magpastor kayo. Hindi po yun, yung point. Ano po ba yung sabihin ng disciple na yan, pastor? Ang gusto natin, ang masunod, ang mag-call ng shots sa buhay mo. Hindi si pastor, hindi si leader nyo, kundi sino? Si Jesus. Pwedeng sa trabaho mo, di nga nila alam na Christian ka Di ba? Pwedeng sa school, di nila alam na Christian ka. But this time, yung pagsunod mo kay Jesus, hindi nakabase sa kung ano yung uso, kung ano yung ginagawa nila, hindi nakabase sa takot mo, nakabase sa kung sino yung sinusundan mo. Pati kung paano ka humawak ng pera. Pati yung relationship mo. Nahayaan mong si Jesus yung masunod sa lahat. Mga kapatid, ang message na to hindi para sa lahat. To only those who hear the voice of Jesus. Bakit? Next slide. Tandaan natin, delayed obedience is disguised disobedience. Mamaya na lang. Pag-iisipan ko muna. Sa susunod na lang. It's okay. It's your life. Pero ito yung tawag ni Jesus sa atin. Follow me, ang sabi ni Jesus. Susundan mo ba siya sa tawag niya sa iyong buhay? In the first Sunday of this year, mga kapatid, God is calling you to follow Him. Amen? God is calling you to follow His call. May personal relationship ka na ba talaga with Jesus? Or pwede mong sabihin, Pastor, meron. Teka, paano mo nasabi? Nagpipray naman ako. Okay. Prayer, ginagawa yan ng marami. Pero baka nagpe-pray ka lang tuwing meron ka lang kailangan. How about yung times na nasa iyo na lahat? Parang tingin mo wala ka na mapapag-pray. Lumalapit ka rin ba? Ka pa rin ba kay Jesus? Nakapagpasalamat ka ba? Nasi-share mo ba sa Kanya yung lahat na nangyayari sa buhay mo?
Si Jesus, ang ating Panginoon, hindi siya genie. Na tuwing meron lang tayo kailangan, doon lang tayo hihingi. Doon lang natin siya kakausapin. He is God. Kaya ang tanong sa bawat isa sa atin, willing ka bang sumunod sa Kanya? Tayo ay yumuko at pumikit lahat. And I encourage all of you, kung kayo ay nakakarinig ng boses ng Panginoon, maaari bang sumunod kayo sa prayer na to? Sabihin nyo, Panginoong Jesus, nalaman ko po na kailangan kita sa aking buhay. Ikaw ang nagbibigay ng lahat. Ikaw ang nagbibigay ng lahat. Ibinigay mo ang iyong buhay Binigay mo ang iyong buhay para sa akin. para sa akin. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, kayo po kayo po ang mag-ayos ng aking buhay. mag-ayos ng aking Maging Panginoon kita maging Panginoon at at tagapagligtas. tagapagligtas. Hindi kilala lang, Hindi kilala lang, kundi kundi meron akong relasyon sa iyo. meron akong relasyon sa iyo. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga Pinapatawad ko din pinapatawad ko ang mga nagkakaasala sa akin. mga nagkakasala sa Baguhin niyo po baguhin ang niyo buhay ko ang buhay at tulungan niyo ako at tulungan niyo na gamitin din na gamitin sa ibang tao sa ibang tao para makilala kanila. para makilala ka nila. Ito po ang aming dalangin Po ang aming dala sa pangalan ng Panginoong Jesus. sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, sa mga oras na ito, naanyayahan ko kayo. Kung merong kailangang baguhin sa inyong buhay,